ang aking kapatid na babae ay nabaon sa utang. At alam niyo po ang nangyari, kami ang naapektuhan doon sa maling desisyon niya. Pwede namang okay na okay ka, pero yung iyong kapatid, magulang, anak, nagkaroon ng poor decision. Alam mo, nawawalan po tayo doon ng kapahingahan. Ano pa? Yung internal expectation. May gustong gusto ka, pero hindi pa timing ng Panginoon, pero ipipilit mo. Mawawalan po tayo ng kapahingahan. Pero this is the good news. Ready na kayo? Ang good news ay ito. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapahingahan. Jesus doesn't just offer escape from unrest. Hindi gusto ng Panginoon na tumakas ka lang doon sa walang kapahingahan. Hindi niya yung goal. He offers real rest. Totoong kapahingahan. Peace does not dependent on the circumstances. Kapahingahan na ang kasama nun ay kapayapaan which is not dependent on circumstances. Pwedeng mabigat ang sitwasyon pero rested ka. Pwedeng may problema pero hindi ka kinakain ng problema. At gusto kong sabihin sa inyo, ito yung panahong yon at ito ay para sa iyo. Sabihin mo sa 3 taong katabi mo, tatanggap ka ng kapahingahan today. Tatanggap ka ng kapahingahan today. Nailatag ko na, eto na. Kumbaga sa Pilipinas, nailatag na natin bakit tayo walang kapahingahan. Alam na natin bakit tayo walang kapahingahan. Pag-usapan na natin ngayon, paano tatanggap ng kapahingahan. Everybody, look on the screen. Sabi po ng Mark 11, verse 28 ay ito. Then, Jesus said, Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Paborito ko itong verse na to. Kasi gaya nga po ng sinabi ko last Thursday, sa verse na ito, hindi po ito sinabi ng Old Testament na si Moses ang nagsabi. Hindi. Hindi din po sa Book of Psalms na si David ang nagsabi. Nor sa New Testament, hindi siya si Apostle Paul ang nagsabi. Pero ang nagsabi ay si Jesus mismo. At ang sabi niya, Jesus said, Come to me. Magpo-focus tayo dun sa come to me. Kasi si Lord, iniimbitahan ka na magkaroon ng kapahingahan, tayong lahat dito, hindi depende sa katatayuan mo. At hindi sinabi na para sa ilan lang. No. The Lord says here, Come to me, all of you. Sabihin mo sa sarili mo, kasama ka dun. Kasama ka dun. All of you who are worried and carry heavy burdens, and I will give you rest. Yung iba kasi, lalapit muna sa Panginoon pag okay na siya. Kailan ka magiging okay? Hindi pwede maging okay ka by your own strength. Merong iba, Pastora Red, hahanapin ko lang aking sarili. Naku, sinabi ko na din po yan. Pastora, Pastor, aking AJ leader, hindi mo na ako a-attend. Hahanapin ko lang ang aking sarili. Kasi parang kailangan ko munang ayusin ang sarili ko. Okay, look at me. Kayo ba ay nakakita na ng kotseng sira? Na bago dalhin sa mekaniko, yung kotseng sira ay pinagawa muna? Naintindihan niya ba? Ay bawa, may kotse akong sira. Tapos may mekaniko. Siya yung expert. O, ganito na lang. Yun yung kasa. Yung brand ng sasakyan ko, dadalhin ko sa kasa kasi sila yung authorized. Sila yung magaling mag-ayos ng sasakyan. Nakakita na ba kayo na kapag sira yung sasakyan? Sasabihin ko muna dun sa kasa, Boss, sira yung sasakyan ko. Ay, sige, gawin natin. Hindi. Pagagawa ko muna, tsaka ako dadalhin sa'yo. Nagets na ba? Yes po. Ganon tayo minsan kay Lord eh. Lord, aayusin ko muna ang sarili ko na para maganda naman kaya
may kasalanan, ikaw ay nasa kasalanan, makakaalis ka dyan. Kung ang iyong mga kasalanan kasing pula, ang sabi nga sa Bible pulang-pula great. Kaya kang paputiin ng Panginoon. Kaya anong gagawin natin? Para magkaroon tayo ng rest, pupunta tayo sa Kanya. Come to me. Yung come dito is humility in character. Pero kasi sa atin, pagod na, hirap na, ayaw mo namang lumapit kay Lord. Nakami si Boo. Buhay ka dito. Ipayakan sa Kristan. Yan. Ika dito. Apostle John. Pagay sa Kristan ko din. Ika dito. Si John, ang representation ni Lord. Wow. Cebu yung born again. Cebu yung, hindi po ang kaaway. Pag Cebu, kaaway. Okay. Ito po ang mga representation ng kabigatan natin sa buhay. Sa palangan, di ba? Pamilya. Okay. So Cebu na dito sa Singapore, meron siyang pamilya, iniisip na kayo pamilya. Mabigat po ito. Ay, thank you, mabigat. Gusto ko yung mabibigat. Pero muna po ha. Pamilya, pangarap. Sige, sabi. Mamasal naman po ito. Parang kaya niya, di ba? Parang kaya mo ba? Kaya pa. Mabigat po ito. Talaga ba ito? Magaling po. Sige, magagaan, pero pwedeng mahiram. Sinabi ng ibang tao. Yan. Pamilya, pangarap, sinabi ng ibang tao. Mabigat na? Okay. Kaya pa po ng bag. Kanina po yan. Mabigat po. Mabigat po, madaming pera. Okay. Sinabi ng ibang tao, trabaho! Yan. Kaya pa? Kaya pa po ng bag. Ito mabigat. Maling desisyon ng kaanak! Nabuntis ng maaga! Yan! Ito, okay. Kaya pa? Mabigat na! Makakalilate po kayo dito. Pero di pera na. Mas mabigat ito. Ano nga po ito? Pamilya? Pangarap? Sinabi ng ibang tao? Trabaho? Maling desisyon ng kapamilya. At lahat ng uri ng takot. Mabigat? Pero, lahat ng yan, intention ni Lord na kunin ni Lord. At sandali. Sandali. Ang problema sa ating mga Kristiyano ganito, ayaw nating gawin yung come to me. Kaya pag nagkita kami ni Brother Boo, acting-actingan tayo ha. Ako sisikat ka. Parang direktor ka din eh. No? Wala ka po sa akin ang ibang buhay natin. Kaya kapag nakita ko siya, Brother Boo, kamusta ka na? Okay pa rin po, praise God. Look at Pastor Pao. Ang galing natin magmaskara. Pero, ang dami na nating kabigatan. At yan ay pabigat ng pabigat kasi habang tumatagal, nag-iipon ka ng kabigatan. Ayaw isuko eh. You know what? Natatawa tayo pero ano mo bakit tayo tumatawa? Kasi ito tayo. Amen. Ito mukhang branded. Kanino po ito? Iyo, pera. Meron tayo yung mga gustong-gusto natin. Kagaya nito, branded.
Kasi akala natin, maganda yon para sa atin. Yung pala, hindi pa para sa atin. Look at me. Kumuha ka ng hulugang sasakyan. Eh hindi pa naman pala yun ang will ng Lord sa'yo. Kasi ang will ng Lord sa iyo, mabibili mo na hindi ka nangungutang. Pero dahil gustong-gusto mo na, hindi. Lahat sila nagkaroon na. Dahil gustong-gusto mo, eh di kahit maganda siya, naging kabigatan siya. Tama? At dumating ang time, di mo hindi niya na kaya, upo ka mo. Look at me. Look at me. Everybody, look at me. At yung mga taong yon, hindi na nakaalis sa kanilang sitwasyon. Kung bakit? Kasi hindi na nila kayang buhatin. Look at me. Hindi yun ang kalooban nila. May isa pa akong itatanong. Magbigay ng hayop. Hindi ko yung katabi nyo, ha? Magbigay ng hayop na nagbubuhat ng mabigat. Utang na loob, walang sasagot ng langgam. Kalabaw! Pati Rudy, ano? Bayo. Sabihin mo ba? O, sige po, lumapit po kayo. At baka maya-maya po, may jacket kayo. Ano po? Kabayo. Ano pa po? Kalabaw. Ate, ikaw ano? Camel. Camel. Okay. Look at me. Ilan ang paa nila? 4. Sure kayo? 4? Makikitingin nga, ilan po ang paa niya? Look at me. I'll give you a revelation. Hindi ka dinisign ni Lord na mabuhat ng mabigat. Kasi si Lord, ang disenyo ni Lord sa atin ay ito. Kasama natin siya at yung hindi natin kayang bitbitin, si Lord ang kukuha. Ibigay mo po kay Lord. At kaya po si John ang pinili ko. Kaya niya pong buhatin. Kasi yung hindi mo kaya, si Lord, kaya niya. At itong lahat ng ito, look at me. Hanggang dumating ang time, tabi po kayo. Itong mga ito, kayang bitbitin nila. Bakit? Kasi ay siya'y Diyos. Amen. Hindi ba natin bigyan naman natin? Hindi na alam ko saan. Kanina. Yan. Akin na po yung isa. At nagkaroon na po ng exchange fee. Isa pong best na praise sa Panginoon. Ang sabi ng Word of God, come to me. May character yun, humility. All of you who are weary and carrying heavy burdens. Kagaya kanina nung kay Bu. May kabigatan siya. Pero kapag hindi mo binibigay, mananatili yun sa'yo. Kasi ang gusto natin minsan, tayo ang Diyos. Kaya ko naman naranasan ko na to dati. Ang akala ng iba, nung naging born again na tayo, na nakilala natin si Jesus ay ganito na, yan, makakilala ka na sa akin. Ay siya, bahala ka na ha? At ako na lamang ay supervisor na akala natin, naglalakad tayo sa ating buhay Kristiyano at si Lord ay nakatanaw sa malayo. Hindi ko ganun. Si Lord po ay personal. Kaya ano ang kabigatan mo ngayon? Kabigatan mo ba ay sin? Kabigatan mo ba ay utang? Alam mo, meron po kami sa amin, grabe ang utang. Baon. Hindi lang baon nanibing sa utang. Ay, iba yung baon sa utang iba naman yung nanibing. Kasi yung baon sa utang, hanggang dito ang lupa, yung baon niya. Yung nanibing, yung utang lampas. Ay, lahat naman makitang A-group, pahiram naman ng ano. Di kapag pinagsama-sama mo, tapos utang ng utang pa sa lending app. Alam niyo po ang nangyari? Nabaon sa utang. Hanggang dumating ang time, sabi sa akin, Pastor Paul, pa-counsel po sa akin, Pastor Paul, pautang. Ay, hindi. Sabi sa akin, Pastor Paul, gusto ko na po magmalaya.
Pero may ginawa muna siya, nagpakumbaba. Lord, patawad po